Salamat po sa Panginoon. Tayo po manalangin sa Diyos, tayo po limukot. Purihin ka, Panginoon, sambahin ka, O Diyos. Ikaw ang Diyos na dakila, Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, at Diyos po namin ngayon. Salamat po muli sa umagang ito. Pagpalain mo kami lahat, O Diyos, in the name of Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Basahin po natin doon sa John 3:16. Ayan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakabuti ng ating Diyos na buhay. Muli, isa pong magandang umaga po sa inyong lahat at higit sa lahat sa Panginoon. Ating pag-uusapan kung paano ba tayo nagkaroon o magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Napakahalaga na ating malaman yung sinasabing buhay na walang hanggan. Sabi ni Marcos 8:36, sa'yo na ang buong daigdig kung ikaw naman ay mapapahamak doon sa impyerno o wala kang buhay na walang hanggan. Ang ating pinakamimiti sa mundong ito ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ating pag-uusapan kung paano po tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat napakahalaga po na ating malaman kung paano po tayo nagkaroon o magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito pong ating binasa doon sa John 16. Ito po yung pinakapuso ng Biblia. Ito po yung reason. Ito po yung dahilan. Kaya po tayong lahat na narito, tayong lahat na nakikinig ng kanyang salita, ngayon pa lang meron na po tayong buhay na walang hanggan. Meron, palakpakan po natin ng ating Diyos. Meron pong tatong salita dito na ating pag-uusapan na napakahalaga kung bakit tayo binigyan ng buhay na walang hanggan. Una, ang sabi, ang pag-ibig ng ating Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos. Pagkat ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo at ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ang unang dahilan. Kaya kung babasahin mo sa John 3:16, na una, gayon na lamang ang pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi po tulad ng tao. Ang pag-ibig ng tao ay laging mayroong kondisyon. Pero ang pag-ibig ng Diyos, walang kondisyon. At ang pag-ibig ng tao ay minsan ay bias, namimili. Pero ang pag-ibig ng Diyos, maging sino ka man, walang pinipili ang Diyos. Ang sabi ng Isaiah 1:18. Ang sabi ng Isaiah 1:18, ang Diyos ay tumatawag sa atin, maging sino man tayo. Ang sabi ng ating Panginoon, hali kayo. Hali kayo, lumapit kayo, gaano mang kalaki ang iyong pagkakasala. Gaano kalaki o kadumi ang iyong pagkakasala. Hali kayo, lapit kayo. Tayo ay mag-usap. Sabi ng ating Panginoon, ang Diyos ay laging tumatawag sa atin. Ang Diyos ay laging tayong hinahanap. Sapagkat tayo ay mahal ng Diyos. Pasalamat po sa Panginoon.
dahil may gawain dito sa ating lugar na ito. Ibig sabihin, may gawain dito, mahal ng Diyos ang lugar na ito. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Tulad po ng pagmamahal niya doon sa bayan ng Ninibe. Ang Ninibe po ay hindi mga Hudyo. Ang Ninibe po ay isang hindi ay kaaway ng Diyos. Ang nais ni Jonas ay patay na. Pero sabi ng ating Diyos, sila ay aking nilikha. Kahit sila ay masama, sila pa rin ay aking mahal. Kaya kailangan mo silang ipahayag ang aking salita. Sapagkat sila din ay anak ko, sila din ay mahal ko kahit sila gaano kasama. Purihin ang ating Panginoon. Ganun din po sa araw na ito. Mahal na mahal ng Diyos ang mga tao rito. Sapagkat ang Diyos, ang sabi niya, lahat tayo ay nilikha ng Panginoon. We are created by God dahil kawangis tayo ng ating Diyos. Nung panahon ni Adan, ang lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan lang ng salita. Magkaroon ng araw, magkaroon ng mundo, magkaroon ng lupa, dagat. Pero tayong mga tao, hindi salita. Anong ginawa ng ating Diyos? Tayo ay ginawa special. Kumuha siya ng putik, kanyang hinulma, ayon sa kanyang kawangis. Kaya huwag mong sabihin, kawangis ka ng unggoy. Isaiah sabi, tao daw ay nagmula sa unggoy. Sabi ko, ikaw na lang. Kawangis tayo ng Diyos. Lahat tayo kawangis ng Diyos. Mahal tayo ng ating Panginoon. At sa kanyang mga kamay, tayo ay nilikha. Pinaghirapan tayo ng Diyos na gawin sapagkat mahal tayo ng Diyos. Hanggang ngayon, ang tingnaw, ang Diyos, mahal tayo. Hindi lang tayo. Lahat ng tao na narito, mahal ng Diyos. Kaya may gawain ng Diyos, may gawain, andito ang salita ng Diyos sapagkat nais ng Diyos, sila rin ay maligtas. Palakpakan mo natin ang ating Diyos. Kaya purihin po ang ating Panginoon. Kung alam mo lang na mahal ka ng Diyos, hindi ka mag-aatubili lumapit sa gawain ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos may nakahandang sorpresa para sa iyo. Jeremiah 11:29. May mga handang mga plano ang Diyos sa buhay natin, lalo na kung ikaw ay lalapit sa Panginoon. Babaguhin ka ng Diyos sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. Lahat ng bagay kayang gawin ng Diyos. Tulad ng Ninibe, ay binago ng Diyos ang Ninibe. Dahil mahal na mahal ng Diyos ang Ninibe sapagkat sila din ay nilikha ng Diyos. Sila din ay anak ng Diyos. Lahat po tayo anak ng Diyos. Lahat tayo ay nilikha ng Diyos. Yun nga lang, tayo lang po ang lumalayo minsan sa Panginoon. Tayo lang po ay lumalayo. Kaya napakabuti ng ating Diyos. Kaya ang sabi niya doon sa kanyang salita, doon sa John 3:16, unang-unang sinabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Salamat po sa kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ay napakadalisay. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang katumbas. Napakadalisay ang pag-ibig ng ating Diyos. Ang sabi niya doon sa kanyang salita, nais niya ang lahat ng tao ay maligtas. Nais niya. Lahat tayo nais niya makasama doon sa paraiso o sa langit o doon sa buhay na walang hanggan. Nais ng Diyos yun. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak doon sa impyerno. Bilang isang ama, bilang isang magulang, walang magulang na ang kanyang anak ay ipapahamak. Sinong magulang ang nais niya, ang anak niya ay ipapahamak? Wala pong ganun. Lahat ng magulang nagmamahal sa kanyang anak.
Anumang mga hirap, tinitiis ng isang magulang para lang maibigay sa isang anak. Ganyan po, lalo po sa ating Panginoon. Hindi lang ang ating Diyos, hindi lang lahat kaya niyang ibigay. Ang sabi nga ng ating Panginoon sa Matthew 6, ang sabi, alam ng Diyos yung ating pangangailangan. God is all-knowing God. Sa Diyos pa may imposible. Lahat kayang gawin ng Diyos. Yun nga lang, dapat tayo lumalapit sa Panginoon. Dapat tayo ay nakikinig ng ganyang salita. Purihin po ating Panginoon. Talakpakan po natin ang ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos. Ang kabutihan niya ay walang katulad. Napakabuti. Kaya nga napakasarap sa kanyang presensya. Ang kanyang mga pangako, hindi kita iiwan, ipababayaan. Saan ka man pumunta, ako ay laging nasa iyo. Dumaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Yan ang pangako ng ating Panginoon. At higit sa lahat, kung ikaw man ay mamatay, ikaw ay babangon at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Napakabuti ng ating Diyos. Ang daming pangako ng ating Diyos. Ngayon, kung ikaw ay lalayo sa Panginoon, ang kanyang mga promises ay hindi mo makukuha. Kaya sabi ng Panginoon, halika! Lapit ka! Huwag ka na mag-atubili pag ikaw ay tinatawag ng Diyos. Huwag na. Sapagkat ang iyong buhay, hindi mo alam ang mangyayari sa iyo mamaya bukas. Anong sabi ni Santiago? Ang buhay ng tao ay parang usok. Minsan, mawawala. Iyan po ang buhay ng tao. Sinong tao ito na alam mo, ang kamatayan mo ay sa 2030 pa? Walang taong nakakaalam ang kanyang buhay ay hahaba pa. Diyos lamang. Pag sinabi ng Diyos, sa araw na ito, ang buhay mo, kukuhanin ko, wala kang magagawa. Sapagkat ang Diyos ang may-ari na ating buhay. Kaya nga may kantang, hiram sa Diyos ang ating buhay. Pag ikaw ay nanghiram, dapat iniingatan mo ang iyong hiniram. At pag hiniram mo ito ng buo, dapat pag sa uli mo, buo din. At pag ikaw nanghiram, dapat ginagamit mo, kaya ka nga nanghiram eh. Ang ating buhay ay hiram sa Diyos. Dapat ginagamit mo kung kanino mo ito hiniram. Sapagkat, kaya ka nanghihiram dahil kailangan mo. Tama? Hindi ka nanghihiram para i-display mo lang. Tama, di ba? Kaya ka nanghihiram kasi meron kang paggagamitan. Ngayon, pag ikaw ay nanghiram, dapat mo isauli ng maayos sa may-ari. Kaya yung ating buhay ay hiram sa Diyos. Paggamit tayo sa Panginoon. Huwag natin sayangin ang ating buhay sa sanlibutan. Huwag mong sayangin. Sapagkat mahal tayo ng ating Panginoon. Ang nais ng Diyos, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pangalawa ang sabi, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi salita. 1 John 3:18. Ang pag-ibig ng Diyos may ebidensya. Ano ebidensya? Dahil na lamang ang pag-ibig ng Diyos, anong ebidensya? May gawa. Kanyang ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak. Para ikaw, ako, sila, na tayong lahat ay makasalanan, ay mapatawad ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi pangako. Ang pag-ibig ng Diyos ay may ebidensya. Kanyang ibinigay yung kanyang anak para ikaw, ako, lahat tayo ay mapatawad upang tayo ay maging malaya doon sa kasalanan. Praise God! Palakpakan po natin ang ating Diyos. Ngayon, bilang isang magulang, kaya mo bang ibigay ang iyong anak sa taong walang kwenta? Taas yung kamay. Di ba, hindi? Eh, yung ang pera mo, hindi mo kaya ibigay sa Panginoon. Yung pa kayang anak mo.
tapos mo alagaan, palakihin, mahalin, tapos ibibigay mo sa walang kwentang tao. Pero ang ating Diyos sa buhay na kaya yun. Ibinigay niya yung anak niya. Yeah. Pinahirapan, binugbog, namatay doon sa krus para tayo, lahat tayo, mapatawad. Hebreo 9:22. Kailangan may tugon dumana para tayo ay mapatawad ng Diyos at malinis sa ating mga pagkakasala. Salamat po sa kanyang dugo. Salamat sa kanyang anak. Salamat sa pag-ibig ng ating Diyos. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Ang sabi ng Efeso 1:7, tayo po ay tinubos ng Diyos saan? Sa tayo ay tinubos ng Diyos sa ating mga kasalanan. Pag sinabi tinubos, ikaw, ako, nakasangla. Si dito nakasangla sa Palawan, Polsia, diba? Pag sinabi nakasangla ka, kailangan mo tubusin. Kung hindi, pag narimatayan, hindi mo na makukuha. Pero ang pinambayad ng Diyos, yung kanyang dugo ng kanyang anak. Kaya nga sabi ng Efeso 1:7, tayo ay tinubos. Ang pinambayad ng Diyos Ama, yung dugo ng kanyang anak. Sapagkat hindi mo kaya tubusin ang buhay mo. Kahit ako hindi ko kaya tubusin ang buhay ko, isa lang ang paraan, ang dugo ni Kristo. Efeso 1:7, tayo ay tinubos sa pagkaalipin sa mundong ito, sa pagiging sa lahat ng marami, tayo ay tinubos. Napakabuti ng ating Diyos sapagkat ang pag-ibig niya at ang kanyang kaisa-isang anak. Ngayon, malapit naman na araw. Diba, manonood na naman tayo ng Passion of Christ. Sinakulo, pinapako, diba? Ating inaalala yung kanyang kamatayan para sa krus. Yan po ang ebidensya ng pag-ibig ng ating Diyos. May gawa, hindi pangako. Sabi ng iba, nangako na nga tutuparin pa. Parang sobra na. Pero sa Diyos, hindi. Pag sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan. Hindi ka iiwan ng Diyos. Matthew 28:20 sabi nga, sasamahan kita saan ka man naroroon. Sasamahan kita hanggang sa dulo ng daigdig. Sasamahan kita hanggang sa uli ng iyong hininga. Praise God. Roma 8:31. When God is with us, who will be against us? Kung ang Diyos ay kasama natin, sino laban sa atin? Hinati ni Moises yung dagat. Si Joshua, giniba yung wall of Jericho. Si David, pinatay yung higanting Goliath. Yan ba ay gawa ng tao? Gawa ng Diyos yan. Yan ay laban ng Diyos. Kaya napakabuti ng ating Diyos. Napakabuti. Sabi ganon, sa pag-ibig ng ating Diyos, sa kanyang anak na binigay, anong last? Ang sabi, ang sinumang sumampalataya, ang sinumang lumapit sa Panginoon, makinig ng kanyang salita, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ng ating Panginoon, may ginawa ang Diyos. Yung pag-ibig niya, yung kanyang anak, anong ginawa na yun? Tayo din ay may gagawin. Anong gagawin? Dapat tayong sumampalataya na lamang sa Panginoon na siya ang tunay na Diyos, siya ang nag-iisang Diyos na buhay. Siya ang ating kaligtasan. Acts 4:11 hanggang 12. Walang ibang pangalan. Walang ibang pangalan para ikaw, ako ay maligtas upang lahat tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kundi sa pangalan ni Jesus. Walang ibang pangalan na dapat tayo sumampalataya. Kaya dapat tayo maniwala, dapat tayo sumampalataya na si Jesus ang ating tagapagligtas ng ating buhay.
tayo ay sumampalataya, ang sabi ng ating Panginoon, ang sinumang sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi sa magnanakaw doon sa krus, ang sabi nga, ngayon din, ikaw ay isasama ko sa paraiso. Ngayon din, ikaw ay bibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Hindi bukas, hindi sa makalawa. Ngayon din, kung ikaw ay sumasampalataya sa Diyos, ngayon din, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin. Kaya napakabuti ng ating Diyos. Kaya itong mga gathering, itong mga gawain ng Panginoon, wag na wag nating kakaligtaan. Wag na wag tayong hindi makikinig ng kanyang salita. Sapagkat ang salita ng Diyos ang siyang dahilan kung bakit tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakabuti ng ating Diyos, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang anak, dapat na lang tayong sumampalataya sa Panginoon ng tunay. Huwag tayong bibitaw. Huwag tayong bibitaw anuman ang mangyari sa ating buhay. Huwag tayong bibitaw kung ang ating buhay ay nagkaroon ng mga ibang problema o sagabal. Huwag tayong bibitaw anumang mangyari. Sapagkat diyan makikita yung ating pananampalatayang tunay. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos. Tayo po manalangin sa Panginoon. Tayo po ay yumuko. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, O Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. Wala kang katulad, O Diyos. Salamat po sa iyong pag-ibig, Panginoon, sa amin. Kami man ay makasalanan, pero salamat, O Diyos, kami po ay iyong inaabot, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong anak na si Jesus Cristo, na siyang dahilan, O Diyos, kami po ay natubos doon sa aming mga pagkakaalipin, sa aming kasalanan. Salamat po, napakabuti mo sa amin. Purihin ka, Panginoon, pagpalain mo ang lugar na ito, pagpalain mo ang lahat ng nakinig ng iyong salita. Salamat po ng marami po sa ngayon. Ito po ang aming siyang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po tayo sa ating pagbibigay, magbigay ng bukal sa kalooban, ating hindi napipilitan lamang. Siyempre, tatawagin ko natin brother na si Brother Jerry. Send ko sa akin yung video. Hello. Pero parang nakakima. Sige na po ako